Ay, mabuo tayo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ating pong namayat na head ng Typhoon Pablo, Cabinet Secretary Renel Mendras. Secretary Babe Singson na nangako sa akin na makakakarsada dito. Sasamahan pa ng tulay. Yung karsada ang pinag-uusapan natin, hindi putik Konkreto ang pinag-uusapan natin, farm to market road po. Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Dinky Soliman, Secretary Ikot Petilla, pinakabago natin Kalim, Secretary Ping Lacson. Nandito rin po ang NHA na General Manager si Chito Cruz. Siyempre, butihin natin Governor Chung Kiyoy. Kasama ako sa Kongreso si Y. Kurat. Andito baka... Tatago ka pa dapat. Ganda hong tanong pati ni Y. Kurat nung araw sa dual di ba? Dual citizenship. Mahirap raw yung makasakay sa dalawang bangka, baka maghiwalay. Baka mapunit ka pag nakatungtong ka sa dalawang bangka. Siyempre, butihin natin Mayor Ray Navarro, fellow workers of government, honored guests, mga pinalaga kong kaigsunan. Ito masakit, no? Mahigit na 1 taon na po ang nakalipas mula nang sumalanta ang Bagyong Pablo sa Calacang, Mindanao. Ito po ang pinakamalakas na bagyong humagupit noong 2012. Umabot sa mahigit 700,000 pamilya ang apektado at karamihan po sa kanila ay nakatira nga po sa Davao Oriental at dito po sa Compostela Valley. Nito naman mga nagdaang buwan, patong-patong na trahedya ang muling sumalubong sa atin mula sa kaguluhan sa lungsod ng Zamboanga, lindol sa Bohol, hanggang sa hagupit ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan. Alam po niyo, may mas bata akong kapatid, pangalan Biel, sumunod po sa akin, gitna po namin ni Chris. Tinext ako noong isang araw, alam mo kanya naaawa ako sa iyo. Sabi ko, ba't ka mamaawa sa akin? Kasi ang problema mo hindi sunod-sunod. Ang problema mo patong-patong. Yung sunod-sunod do kasi, natapos na niyo yung unang problema, tapos may pumalit na problema. Tapos sa pagpatong-patong naman, inaayos mo pala isang problema. Tulad nito, yung dala ni Pablo, dumating naman yung pinsan niyang si Yolanda. Pero sabi ko, alam nyo, sanay na tayo sa problema. Mula nung pagpasok naman sa trabahong to, long hair pa ako noon. Marami na tayong problema talagang dinatnan. Kaya pag yung ating mga membro ng kabinete po ay napapagod, sabi ko sa kanila, tatandaan na nyo, pag dumating ang panahon, wala tayong problema. Yun naman ang problema. Dahil magiging boring na. Pero pwede rin naman huwag masyadong interesting at exciting. Sa pagbisita ko po sa inyo ngayon, simple lang ang gusto kong maipabot. Hindi kayo nakakalimutan ng inyong gobyerno. Habang sabay-sabay natin hinaharap ang mga panibagong problema ng sambayanan, patuloy tayo nagsusumikap para tugunan ang inyong mga pangangailangan. Sa pangunguna nga ho ng ating butihing kabinete, nagsasagawa tayo ng mga inisyatibang ang hangad ay hindi lamang akayin kayo sa pagbangon, kundi tulungan din kayo sa pagsulong. Okay? Kaya nga parating natin sinasabi, build back better. Di ba? Kung dadalhin yung lugar nyo sa dating lugar na masasalanta tuwing bagyo, parang di ba? Yun yung pinahaba lang ng pinahaba yung problema. Kaya nung binanggit kanina ni Dinky, kinausap yung MGB. Hindi po yung Magandang Gabi Bayan po yun, no? MGB po yung Mines and Geosciences Bureau sa ilalim po ng DNR. Sinuri, saan ba ang pinakamatatag na lupain? Saan ba dito yung mailalayo sa kapahamakan kung may bagyo? At ito nga ho ang napiling lugar kung saan mas ligtas ang sitwasyon nyo. Kaya kung tayo tatayo nga ho, tatayo ng bahay, tatayo ng ibang pasilidad, infrastruktura, mas nakakasigurado tayo ditong mas ligtas kayo. Yun po ang sinasabi nating build back better. Ilagay kayo sa mas mabuting kaayusan. Noong Disyembre po ng 2012, bumuo po tayo ng Task Force Pablo. Ito ang nangasiwa ng Pablo Rehabilitation Plan na nakasandig sa isang prinsipyo at tinabanggit ko nga build back better. Ang ibig sabihin po nito, tulitin ko lang, bawat inisyatibang ating ititindig sa inyong pagbangon ay titiyakin nating di hamak na mas maayos at mas ligtas kaysa noon. Mula sa pabahay at relokasyon sa mga ligtas na mga lugar, sa pagsasayos at pagpapatayo ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay, ospital, paaralan at irigasyon hanggang sa paglilika ng mas maraming oportunidad sa paghahanap buhay, bawat
hakbang natin ay sisiguro sa pangmatagalang pagbabago sa mga komunidad at tuloy ninyong pagsulong. Dito po sa Compostela Valley, nakapagpatayo na po tayo ng mahigit na 600 bahay, bukod pa po ito sa mahigit 2,000 na tatapusin natin sa lalo madaling panahon. Pauna pa lamang ang mga ito sa tinatayang 27,000 kabahayang ipapatayo ng pamahalaan sa iba't ibang resettlement sites sa inyo pong probinsya. Sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance Program ng DSWD, binigyan ayuda na rin natin ang mga pamilyang may tahanan na bahagyang napinsala ng Bagyong Pablo. Lubos po akong nagpapasalamat sa Task Force Pablo, sa pangunguna po ni Secretary Almendras at sa bawat individual o institusyong nakipagkapit-bisig upang makamit natin ang mga layuning ito. Nasaksihan po ng sambayan ng Pilipino at maging ng buong mundo ang mga sakunang nagdaan sa bansa. Sa kabila nito, tunay na hindi may kakahon sa mga larawang lumalabas sa pahayagan o telebisyon ang sakripisyo at paghihirap ng ating mga kababayan. Sa likod ng mga imahen ng hinagpis at pagkalugmok ay ang hindi matitinag na tibay na loob ng Pilipino. Sa gitna ng mga eksena ng kaguluhan ay ang pagkakapit-bisig ng bawat isa para maibangon ang mga komunidad. Hindi nga po angkop na tawaging biktima ang mga Pilipinong nasa lanta ng bagyo. Dahil ang biktima po tumitiklop o naghihintay na lang ng kamay na aakay sa kanyang pagtindig. Kayong mga dumaan sa nagdaang trahedya, nagpakita kayo ng aktibong pagkilos at pakikiisa sa pamahalaan at sa iba pang katuwang na institusyon upang iangat ang inyong sarili at inyong mga komunidad. Tuloy, imbis na panghinaan ng loob sa mga lubak na ating pinagdadaanan sa tuwid na daan, ay lalo pa ninyong pinalalakas ang kumpiyansa ng buong pamahalaan para maglingkod at isulong ang bayan. Lagi ninyong pinapaalala sa akin, Pilipino ako, Pilipino tayo, matatag at kailanman hindi papatinag sa anumang hamon. Walang kayang magpaluhod o magpayuko sa atin at walang problemang hindi kayang lampasan kung lahat tayo ay nagbabayanihan. Totoo po, kamo gihapon ang akong kusog. Kayo pa rin ang nagkukumpas sa bawat pagkakapang natin sa tuwid na landas. Sa kabila ng ating mga napagtagumpayan, malinaw pa pong marami pa tayong kailangan gawin at mahaba pa ang ating lalakbayin. Sa darating na Pasko o sa darating pang panahon, sama-sama nawa nating ipamalas ang mga kilalang katangian ng Pilipino, ang pagkakaisa, pagmamalasakit, at ang pagdadamayan. Huwag sana tayong magsawang kumayod at makiambag sa pagtataguyod ng bansa. At tiwala po ako, maabot na natin ang Pilipinas sa matagal na nating inaasam. Mas ligtas, mas payapa, at mas maunlad. Pipilitin ko po makabalik sa inyo. At pag nakabalik ako dito, sana nirereklamo na ni Mayor Navarro, matraffic na po dito. Kulang na karsada. Baka magrereklamo naman po yung Regional Director ng DPWH. Napakarami pong bigas o palay na tinatransport dahil yung irrigation ay maayos na. At yung 800 na baka naging 6,000 hectares pa. Kaya madaling nasisira yung karsada. Sabi naman ho sa inyo, habang buhay tayo dapat may problema. Pag wala na ho tayong problema, tinawag na tayo ni Lord. No? Huwag naman sana bukas. Pero sa totoo lang po, no, pag tinitingnan natin dito, siyempre, no, bagong komunidad, maraming pangangailangan. Kanina ho, naglalakad ako. Sabi ko, ganyan baka laki tinabakot para lumulubog ako kada hakbang. Hindi ko naman ho gagawin araw-araw yun. Pero kayo ho, araw-araw yung dinadaanan yan. Hindi naman dapat ganun. Yung irrigation po, baka natagalan ng konti. Alam po nyo, isa sa paborito kong ahensya ngayon, yung pinalitan ko na nga ho yung administrator. No? At yung pangalawa ho, binibigyan ko ng konti pagkakataon pa. No? Pero dulo niyan, simple lang naman akong tao eh. Tumutuo ka sa tao, sa ating mga kababayan, mapakita mo sa akin talaga naman minsan na ituro sa yung problema, susunod tayo nagkita eh, solusyon na ang tangan mo, malakas ka sa akin. Pag wala naman akong ginawa sa iyo, kung hindi paalala sa iyo yung kakulangan mo, medyo siraulo na yata akong panatilihin ka pang pinibisit ako. Di ba? No? Sa inulit-ulit ko lang ho sa mga kasamahan natin, pag tayo nagkulang, may Pilipinong nahihirapan. Makonsensya tayo. Okay. So dito nga ho, no, ang laki ng potensyal natin.
At pipilitin nyo lahat na magagawa ng inyong pamahalaan. No? Dahil talaga tinatag naman ang pamahalaan para paglingkuran. Pipilitin natin na marating nyo yung talagang dihamak na malayo sa dati nyo nakagistan. At malaki na ang inasensyo nyo talaga. Dito ko, kaya Mayor, pagdating ng panahon, nagreklamo ka nga na matraffic dito. Siguro naman lumaki na rin yung ekonomiya natin. Pwede pa natin dagdagan yung gagawin ni Secretary Singson. No? So, gagawin namin yung parte namin para maalalayan yung ginagawa nyo at sulong tayo sa pag-unlad nating lahat. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Daghang salamat, Mr. President, sa pagdalaw po ninyo at sa mga tulong na pinapaabot po ninyo sa Compostela Valley, lalo na sa mga nawala ng tahanan dahil sa Bagyong Pablo. Again, thank you for being with us today, Mr. President, at mabuhay po kayo.